Ayan. Kung mapapansin mo may kalug to. Ayan. Check natin. So ayan, baklas na tong mag. Check natin yung bearing niya kung sira. Siyempre, sirani ko tayo dito. Ayan, sa lumabas na. Hanap tayo ng mabibilang bearing. So 6201. Cockpit 6201. Let's go. Tapos na, kapag lang natin ito. So what is up mga lods? Jeff Foggy TV is back. And now meron tayo ditong PCX 160. Ang issue naman nito is bearing. Pakita lang natin kung paano tanggalin at mag-install or mag-replace ng bearing ng PCX 160. So dito mga lods, gagamit tayo ng 14mm na wrench, then 19mm na wrench. Kasi 14mm dun sa kabila, 19mm dun naman sa kabilang side. So alright, let's go. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 14mm dito sa left side pag facing kayo sa motor, then 19mm naman dito yung nut. Right side naman facing the motorcycle. Guys, medyo matigas lang. Actually, nabaklas na to kasi nagpa-powder coat kami ng mugs. Kung nagtatanong kayo kung anong kulay ng mugs na to, ito ay Chase Blue. Dahan-dahan mo ibaba. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Sige. Sige. So ayan, baklas na tong mugs. Check natin yung bearing niya kung sira talaga. Tandaan nyo kung paano yung binaklas, ganun yung din kakabit. Siyempre, sirani ko tayo dito. Ayan. Tapos make sure na may patungan kayo. Anything will do, basta safe yung yung baso ng shock nyo. Ayan. Para walang gasgas. Tapos dito mga lods, ito. Tanggalin nyo lang tong mga spacer. Ayan. Left and right may spacer tayo dito. Ayan. So kung titignan mo, ang sukat ng mga spacer natin ay same lang. Walang pinagkaiba. Ayan. Ayan. Pero ilalagay pa rin natin kung saan siya talaga nakalagay. Tapos dito meron siyang oil seal or rubber seal, para maiwasan pumasok yung mga dumi sa loob ng ating mga bearing. Kabilaan yan. Ano, tatanggalin muna natin to. So yan, dito naman mga lods, baklasin natin tong rubber seal nya. Gamit lang to. Alright, ayan, baklas na. So yun, sobrang kalawang sobrang kalawang nung loob nung ating bearing. Kaya nasira na. Ayan may kalug na. Ayan Ayan guys. Ayan kitang kita may kalug na talaga. So ayan, kailangan na natin palitan talaga to. Mararamdaman nyo naman kapag may kalug na yung bearing sa front wheel nyo, medyo nananangay siya. So ganito yan, kung tama naman yung pressure ng gulong mo, okay din naman yung ball race mo o yung knuckle bearing sa leeg, tapos medyo nananangi pa rin, baka ito na isala rin yung bearing sa gulong natin. Sa kabila ganun din, same process. Baklasin rin natin itong rubber seal nya. Alright, kumalo ng rubber seal. Ayan, baklas na. So check natin kung magkaibaba or magkamukha yung rubber seal. Ayan, same lang naman. Same lang ang sukat ng rubber seal din sa left and right. So dito, check natin. Dito sa kabilang side walang play. Pero syempre, kapalitan na rin natin,
set na. Take note guys, hindi tayo mekaniko, seraniko lang tayo mga lods. So ano lang tayo, tamang DIY lang para sa mga kagaya kung gustong mag-try. Try lang ng try. Well, kung di mo nagawa, try mo ulit para matuto. Kasi di matututunan pag di mo tinry eh. Di ba? So ayan mga lods, patamaan nyo lang doon sa kabilang bearing na tatanggalin nyo. Sikutin nyo lang, then pukpuk. Ayan, so ayan, natanggal na natin. Grabe yung bushing, ang kalawang. Kasi ito yung bearing na sira. Grabe, kinalawang talaga. Kulang sa grasa to. Ito, take note lods, mga lods. Dapat lagi nyo ginagarasahan yung mga bearing nyo. Hindi lang basta gamit. Sa kabilang side, ganun din. Pukpuk lang din hanggang sa kumawala. Yan, so lumabas na. So ngayon, hanap tayo ng mabibilang bearing. Grabe, sobrang pawis ko na. So ayun mga lods, bili muna tayo ng bearing sa mga shop. Tingin tayo ng pasukat ng bearing na to. So gamitin muna natin tong Zizio kasi nakapaklas yung PCX. So alright, let's go. Bearing po. So ayun, nandito kami sa shop. 6201 pala yung sukat ng stock natin. Kung mapapansin nyo, meron ditong maliit na code. Nakalagay doon ay ito, 6201. So kung naghahanap kayo ng bearing size ng PCX 160 sa harap, 6201. So ayan mga lods, nandito tayo, nakabili na tayong bearing, nakabalik na tayo. Bali, itong nakuha nating bearing is NSK na brand, Japan Technology or galing sa Japan. Ewan. Let's go. Install na natin. Alright. So ayan mga lods, ito yung laman ng bearing. Naka-plastic pa siya. So ayan, 6201 ito ng Japan. Ayan mga lods, linisin lang natin yung loob. Dahil may kinalawang na rin yung loob eh. Gamit tayong WD-40, then steel brush. Ayan, nilagyan ko na. So, linisin lang natin yung loob. Tamang punas lang. Ayan, so malinis na. Tanggal na rin yung mga konting kalakalawang sa loob. Mga lods, pati itong ano natin, bushing o yung mga spacer natin, linisin na rin natin. So nagbaklas na rin tayo, linisin na natin syempre. Sulitin na natin. Tanggalin lang natin yung mga dumi-dumi na dumikit. Tapos punas. Ito yung culprit dun sa pagkaroon ng kalawang sa loob. Kasi ito, pine-prevent niya talaga yung pagpasok ng dumi sa tubig sa loob ng ating bearing or sa mags natin, mags bearing. So kung mapapansin nyo, kung maluwag na to, for sure papasok na yung dumi sa tubig sa loob na magkukos ng kalawang dun sa loob ng inyong mags. So bago natin kabit ko, lagyan muna natin ng grasa. Lagay ko na is high temp grease para sure na sure mga lods. Lagyan lang natin ng grasa tong bearing. Let's go na natin. So ang technique dito sa pagkabit ng bearing, sige, lapat mo lang na ganyan. So make sure na lapat siya. Saka natin papasukin pa loob gamit itong lumang bearing. Diba may luma tayong bearing, so balutan lang natin. Sapinan lang natin para para hindi magasgas. Joke. And make sure lods na lalapat talaga yung bearing. Nakahulma kasi talaga yung bearing dun sa, kumbaga may parang housing yan
napapasukan yung bearing natin at pantay, ano, pantay siya sa loob. Ayan. So yung kabila naman, install naman natin. Let's go. So dito naman tayo sa kabila. Ito yung sinasabi kong housing. May housing yan eh. Ano, yung parang hulmahan ng bearing. So dapat palapatin nyo siya, no? Ayan, let's go. Kabitan natin itong kabilang side. So kaya dati, lagyan natin ng grasa. Papasok dito. Pero bago nyo pala ipasok, sorry, by the way, meron tayong bushing. Ayan, matika na natin makakalimutan. So may bushing tayo dito. O nga pala, sabi ko, parang may kulang. Teka, may kailangan pa ikabit sa loob. So ito, yung bushing, papasok nyo lang sa loob. Ayan. Nakahulma naman yung bushing natin, ano. Pasok na pasok sa loob. Lagay na natin tong bearing. So make sure ulit na pantay yung bearing na ikakabit. Ayan. So pukpuk lang ng konti. Konti lang. Para lang lumapat lang siya. Ayan. So gamit ulit tayo ng isa pang bearing para pumasok. So dapat pantay ito. Huwag nyo na kaya pumaling. So ayun na mga lods, lapat na yung bearing natin. Yan. So lagyan na lang natin ng mga grasa to. Grasa, then install na natin dito sa PCX 160. Yan, lagyan natin ng grasa para di siya kalawakin. Ilang side naman. Tapos kabit na natin itong dust seal. Wala naman. Oops. Alright, pasok na. So kapit na natin sa PCX. Let's go. Tapos na, kapit na lang natin to. Angat na ko yan. Angat. Ayan mga lods, sigpitan na natin, nakakabit na rin natin. Nadaan sa upuan. Hindi mo talaga makakakabit pag di mo inupuan sa saig eh. Ayan, kapit na lang, all bit na. Ayan mga lods, okay na. So yun na nga, salamat sa panonood ng aking bagong content. So PCX 160, palit lang tayo ng bearing sa harap. Yun lang naman, basic lang to para sa iba, pero sa aming nagdi-DIY medyo matrabaho. So ang goal lang natin dito ay matuto tayo kung paano palitan yung mga basic nating maintenance. Hindi naman actually basic to eh. So medyo may komplikado ng bagyato, So ayun, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking channel, sa panonood ng aking mga bagong upload na videos. At kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bago nating upload na videos. Ayan, let's go!